So dahil natapos na pala yung pag-repair ng slab, ito natin reprop na natin ng flexiban. Binabaran ko na lang tubig para malaman natin kung tumatagas pa. Kaya naman repair natin itong plastic ng bubong. Nalaman ko kasi yung gilid ng plastic tumutulo na rin. Tumutulo na kasi yung kanto ng plastic at tumaangat na rin. Kaya naman ang ginawa natin para tanggal ko muna yung mga text ko. Bali internet lang pala yung pagtanggal ko ng plastic kasi hindi ko natanggalin yung plastic. Para hindi na lumaki yung dami at hindi na mapalaki pa yung trabaho at gagawin. Kaya pinagawa ko sa may-ari, nagpapabrikat na lang tayo ng plastic with cutting. Kaya nasa 2 inches lang kasi yung taas ng kanilang firewall. Kaya ang gagawin natin para hindi na tumagas muli at mapabilis nga yung trabaho, capping with plastic na lang yung ilalagay natin. Yung sigurado din talaga yung tatagas. Sa mga ganito kasi pagka-plastic kapag maliit lang firewall, dapat with capping na para sigurado talaga hindi tumagas. Tagas lang kasi yan sa loob lalong-lalo na kapag kapakampalitada. So umpisa na pala natin yung paglagay ng plastic at umumpisa na rin yung init. So dito maya-maya lang alas magiging doble na naman yung init. Init ng panahon at init ng yero. So bago ang lahat, shoutout muna nga pala sa mga basher ko at sa mga followers ko na hindi tumitigil sa pagsuporta ng mga video ko. Kaya naman umabot tayo ng 15,000 followers. Malapit na pero malayo pa. So ito na pala yung plastic with capping na nilalagay ko. 5 inches yung outside, 5 inches yung top, 4 inches yung inside wall, 1 feet o 30 cm yung plastic. So dito sinisitap ko na pala. So kasi matapos ang maga para hindi na kami abutan ng malakas na init. So dito last navy pa lang nga pero tagaktak ng pawis natin. Dahil yan sa init ng panahon at init ng yero. So dito hindi na pala ako gumamit ng bulkasal, gumamit na lang ako ng sealant. Nagtinanong din kasi ako na may-ari kung pwede daw gumamit ng sealant na marami daw silang stock. Marami ang stock dahil nagpabili yung lahat ng nagtatrabaho dito. Kaya naman yun lang ginamit ko para makatipid-tipid. So pagdating pala sa mga dugtungan, kahit hindi mo lagyan ng bulkasil o sealant ay okay lang. Basta mahaba lang yung pagkapato mo is splicing. Dahil para makasigurado at wala nang balikan, so yun nilagyan natin. Makabilang bumuhos yung malakas na ulan, mabasa yung kisame. Pagkatapos nga pala nito, continue na yung pagkikisame at pag-drywall. Bali pangalawang araw na pala namin ngayon dito sa taas. Nung pag-flooring namin sa slab, paglagay na itong flashing. Gumamit tayo din text crot blind rivet. So advice ko sa mga nagkapagawa ng bahay, lalong-lalo sa mga nagkakabit ng yero flashing. Pag mga ganitong bahay na streamline lang, lalong-lalo na kumalit ang pagka-firewall. Flashing with capping ang ilagay nyo para makasigurado kayo yung mga gawa nyo walang tagas. So dito hindi na naman may pinta yung mukha ko sobrang init. So ganitong buhay na isang latiro magro-roofing. Dubling init na sinasagaw pa at tinitiis. Dahil sa araw at init ang yero. So halos nga dito hindi ko na mawakan yung yero. Dahil grabe sulit talagang init. Tipong gusto mo nang bumaba pero hindi pwede. Hindi pwede baka biglang bumuhos yung malakas na ulan. At hindi pa tapos yung paglalagay natin ng flashing. So yun mga kawan, kahit umulan na siya, so wala lang kabahan. Ayan o, naka flashing with capping na tayo. So yan, ito sa dulo. So dito sa wakas tapos na rin natin. Tapos na rin natin kaya pwede na tayong bumaba. So ganito na pala itsura na paggagawa natin. So ano sa tingin nyo mga karagon, comment naman kayo sa baba. Pinasilan ko na rin yung mga text screw.